Mother Knows Best. Written by Wallflower. Fem! Nakita mo na ba ang post ng nanay mo sa Facebook? Nakakaloka ang nanay mo, Sisi. Halos pinipigilan ni Merly na mapalakas ang boses ng pagpasok niya sa opisina ng best friend niyang si Fema. Manager ng Easy Access Bank si Fema sa lugar nila rito sa Monongal. Bakit? Ano bang pinost ng nanay ko? Alam mo namang busy ako at oras ng trabaho ko. Takang sagot ni Fema. Naku, tingnan mo Sisi, maloloka ka talaga. Dali, buksan mo ang phone mo at tingnan mo ang Facebook niya. Pagmamadaling utos ni Merly kay Fema. Itinigil naman ni Fema ang ginagawa sa computer at binuksan ang phone niya. Nanlaki ang mata niya sa gulat sa pinost ng nanay niya. Paanong di siya magugulat ang pinost ng nanay niya ay wanted boyfriend or husband. Lang naman ang nakapost sa Facebook nito. See? Sabi ko sa'yo maluloko ka sa post niya. Mauunahan ka pa ata ng nanay mo sa pagla-love life, Sisi. Ngiting-ngiting wika ni Merly sa kanya. Talagang nanay ko na to. Daig pa ang dadalaga. Naiiling na napahilo sa sentido si Fema. At take note ha, 35 to 45 years old ang hinahanap niya. Mas bata pa sa kanyang hanap. Hindi kaya nag-uulyanin na si Tita B ng Sisi? Tanong ni Merly. Anong nag-uulyanin, Sisi? Ang bata pa ng nanay ko, no? 50 plus pa lang. 19 pa lang siya nung pinanganak ako, no? Mamaya pag uwi ko tatanungin ko siya kung bakit yun ang pinost niya sa Facebook. Hay, ang nanay ko talagang tumatandang paurong. Sagot ni Fema kay Merly. Kahit siya ay nagtataka kung bakit nag-post ang nanay niya ng ganon. Samantalang ang dami namang manliligaw ng nanay niya na kasing edad at mas matanda ang edad sa nanay niya. Pagdating ni Fema sa bahay nila ay nakapila na ang iba't ibang manliligaw. May mga matandang binata na tambay, mga tricycle driver na balo, mga lalaking hiwalay sa asawa at iba pang mga kalalakihan na taga sa kanilang barangay at bayan. Magandang hapon po sa inyo. Bati niya sa mga ito habang papalapit siya sa gate nila. Binati rin siya ng mga kalalakihan. Pumasok naman siya sa gate nila at dumiretso na sa loob. Deyla, nandito ba ang nanay? Tanong ni Fema sa kasambahay nila. Ay wala po ma'am. Buti na lang po at dumating po kayo. Nag-aalala po kasi ako. Ang dami pong nakapila sa labas. Pasensya na po kayo pero wala pa po ang nanay ko kaya pwede pong bumalik na lang po kayo kapag nandito na po siya. Wika ni Fema nang balikan niya ang mga lalaki sa labas. Anong kaguluhan ba naman kasi to? Bakit ang daming lalaki nakapila dito sa labas? Dinig ni Fema na tanong ng nanay niya na kakarating lang. Aakyat daw po ng ligaw sa inyo, Nay. Nakasimangot na sagot ni Fema. Magtataka ka pa. Nag-post ka sa Facebook ng wanted boyfriend or husband. Tapos magtatanong ka kung bakit marami ang nakapila. Ang nanay ko talaga na to, parang ewan lang. Wika ni Fema sa sarili. Magsipag-uwian na nga kayo. Pagod ako ngayon kaya hindi ko kayo may entertain. Pagtataboy sa kanila ni Aling Pinang at tumalikod papasok ng bahay. Biglang tumaas naman ang kilay ni Fema nang marinig ang sagot ng nanay niya. Ang mga kalalakihan naman ay laylay ang mga balikat na umalis. Nay, bakit mo naman po ginawa yung pag-post sa Facebook? Yan tuloy, ang dami pong kalalakihan na pumila sa bahay natin. Nakakahiya rin sa kapitbahay natin at sa mga taong nakakakilala sa atin. Lalong-lalo na ang kamag-anak natin. Siguradong sentro na naman tayo ng chismis. Reklamo ni Fema sa nanay niya. Huwag mo akong pakialaman, Fema. Alam ko ang ginagawa ko. Hayaan mong i-chismis tayo ng buong bayan. Hindi naman tayo nanghihingi ng pambili ng bigas sa kanila. Huwag mo muna akong sermonan ngayon at pagod ako. Wala ako sa mood makipagdiskusyon sa'yo. Wika ni Aling Pinang. Nay, di mo po ba ako naisip? Kung di po kayo nahihiya sa ginagawa nyo, pues ako nahihiya. Naiinis lang sabi ni Fema kay Aling Pinang. Bakit ka mahihiya? Hindi ka naman kasama sa pinost ko. Para naman yung sa sarili ko. Pwede ba? Huwag mo intindihan ang sasabihin ng ibang tao. Yung sarili mo ang pagtuunan mo ng pansin. Magsuot ka ng sexing damit. Hindi yung puro corporate atarang yung sinusuot. Sumunod ka sa uso para makahanap ka ng boyfriend at makapag-asawa ka na. Nahuhuli ka na sa biyahe. 34 ka na at kailangan ko makita ang apo ko bago man lang ako mawala dito sa mundo. Pagrereklamo ni Aling Pinang. Ba't naman po napunta sa akin ang usapan? Ang usapan po dito ay ang paghahanap mo ng boyfriend o asawa. Pinost mo pa talaga. Sermon ni Fema kay Aling Pinang.
Pwede ba? Kumain ka na lang? Baka gutom lang yan. Mauna na kayong kumain, Delia. Busog pa ako. Sagot ni Aling Pinang at tinalikuran si Fema. Nailing na lang na tiningnan ni Fema ang nanay niya. Napakatigas talaga ng ulo ng nanay niya. Nagkabaliktad na ata sila ng role ngayon. Siya na ngayon ang nanay at si Aling Pinang na ang anak. Siya na ang nangangaral at nagsesermon sa nanay niya. Hindi nga nagkamali si Fema sa sinabi niya na maging sentro sila ng usapan. Maliban kasi sa tsismisan sila sa buong bayan, ay nag-viral din ang post ni Aling Pinang dahil marami ang nag-share. Araw-araw rin may umaakyat ng ligaw sa bahay nila. Gusto mang lumubog sa kahihiyan ni Fema ay wala siyang magawa. Kailangan niyang lumabas at magtrabaho. Kinakapalan niya na lang ang mukha niya. Habang busy naman si Fema sa trabaho niya ay pinalabog na naman siya ng balita ni Merly na pumasok sa opisina niya. Sisi, may naghahanap sa'yo na taga-media raw. They wanted to interview your mother about her viral post. Wow sikat na talaga si tita. Tili ni Merly. Ano? Talaga tong nanay ko? Ang sarap na talagang bigyan ng katakot-takot na sermon. Pati ako na nananahimik ay naiistorbo sa kagagawan niya. Naiinis ng wika ni Fema. Sisi, what will I do? Ayaw kong humarap sa kanila. Kinakabahang wika niya. Sino ba naman ang hindi kakabahan Media ang naghahanap sa kanya. Hindi ko rin alam, Sisi. Ang mabuti pa, tawagan mo si tita. Just tell her na hinahanap siya ng media. Sagot naman ni Merly. Sumang-ayon naman si Fema sa sinabi ng kaibigan kaya tinawagan niya ang ina. Hello po, Nay. San po kayo ngayon? Bungad na tanong ni Fema na sinagot ng ina nang tumawag. Dito sa mall, nakikipag-date. Bakit? Sagot ng nanay niya. Nawindang si Fema sa sagot ng nanay niya. Masayang nakikipag-date ang nanay niya. Samantalang siya ay kayod ng kayod sa trabaho at iniistorbo pa ngayon ng media dahil sa kagagawan nito. Ano? Pwede po bang iwanan niyo muna yung kadate niyo? Pumunta po muna kayo dito sa bangko na pinagtatrabahuan ko. May mga media pong gustong mag-interview sa inyo. Balita niya sa nanay niya. Ay hindi pwede. Importanteng tao ang date ko ngayon. Sabihin mo sa mga medyang yan na umalis na sila ha. Hindi ako magpapa-interview. Kahit bayaran pa nila ako ng malaki. Hindi kasikatan ang hinahanap ko kundi personal na kaligayahan. Wika ng nanay ni Fema sa kabilang linya at pinatayan na siya ng phone. Hello, Nay! Hello! Galit na binato ni Fema ang phone sa couch. Umupo na rin siya at hinilot ang sintido. Sumasakit na ang ulo niya sa pagiging matigas na ulo ng nanay niya. Hindi na nga niya maasikaso ang sarili niyang love life. Tapos dumagdag pa ang nanay niya. Tatandang dalaga na lang ata siya at dahil sa pangungunsumi sa kanyang nanay. Relax, Sisi. Huwag mo nang konsumihin ang sarili mo. Lumabas ka na lang doon at sabihin mo yung media na ayaw mo magpa-interview. At maging ang nanay mo ay ayaw din magpa-interview. Payo ni Merly sa kanya. Wala ngang ginawa si Fema kundi humarap sa media at sinabi niya kung ano ang sinabi ng nanay niya. Ngunit sadyang makukulit ang mga ito kaya inis niyang tinalikuran niya na lang ang mga ito. Wala siyang pakialam kung namaldahan sa kanya ang media. Ang importante ay nasabi na niya ang dapat niyang sabihin. Araw ng linggo, nabulahaw si Fema sa tunog ng doorbell. Inis na inis siyang bumangon. Ito na nga lang ang oras niya na makakatulog ng mahaba dahil wala siyang pasok pero naistorbo pa. Sino ba naman itong iniistorbo ang tulog ko? Yamot niyang sabi at tumungo sa gate. Hi, good morning. Nandyan ba si Josie, yung amo mo? Tanong sa kanya ng nakangiting morenong lalaki nang pagbuksan niya ito ng gate. Mga kaidaran niya lang ito sa tansya niya. Biglang na high blood si Fema nang marinig niyang sinabi ng lalaki at tumaas ang kilay niya nang makita niyang may bitbit pa itong bulaklak. Aboy, napagkamalan pa ata akong maid. Kapal naman ang mukha ng lalaking to. Wika nagdaghumerentadong isip ni Fema. Hoy mister, excuse me I'm the owner of this house at walang nagngangalang Josie dito. Mataray na wika ni Fema sa lalaki. Ang totoong pangalan kasi ni Aling Pinang ay Josefina. Ay pasensya na miss. Kala ko kasi kasambay ka dito. Nakaduster ka lang kasi at hindi ka pa nagsusuklay ng buhok. Tapos nagmamantika pa yung mukha mo at may muta ka pa sa mata. Sorry talaga, sorry miss. Hinging paumanhin ng lalaki. Inirapan lang ni Fema ang lalaki. Hindi niya matanggap na napagkamalan siya ng maid sa sarili niyang pamamahay.
Sa susunod, mister, bago ka bumitaw ng mga salita, alamin mo muna kung sino ang kaharap mo. Nakakambyerna ka ha? Mataray pang wika ni Fema. Pasensya na talaga miss, hindi na mauulit. Muling hiling ng paumanhin ng lalaki. Ikaw siguro ang anak ni Josie? Magandang araw sa iyo. Akit sana ako ng ligaw sa kanya. Nandyan ba siya? Tanong ng lalaki. Lalong kumulo ang dugo ni Fema at tinalikuran ng lalaki. Inistorbo ng lalaking ito ang sarap ng tulog niya dahil lang sa walang kwentang pakay nito. At kailan pa naging Josie ang pangalan ng nanay niya? Bukod tangi ang lalaking lang ito ang tumawag sa nanay niya ng Josie. Diyos ko po, mister. Iniistorbo ang kasarapan ng tulog ko dahil lang sa aakit ka lang ng ligaw. Ano ka ba, Chinese? Sa umaga, umaakit ng ligaw? Wala rito ang nanay ko. Mamayang gabi ka na bumalik. Gusto na nga maubusan ng pasensya ni Fema sa lalaking kaharap. Isasara na sana ni Fema ang gate nang pigilan siya ng lalaki. Hey miss, wait! Sinadya ko talaga ngayong umaga pumunta para wala akong kasabay. Sa gabi kasi maraming umaakit ng ligaw. Pwede ba hintayin ko na siya? Pumasok na lang ako sa loob. Sa loob ko na lang siya hihintayin. Ani ng lalaki sa kanya na nakangiti pa. Kapal talaga ng muka. Wika ni Fema sa isip niya. Hindi pwede. Mariing tanggi ni Fema. Hindi niya ito kilala. Malay niya ba kung magdanakaw ito? Marami ng scammer at manlulokong nagbabahay-bahay ngayon. Malay niya kung ginamit lang ng paniligaw sa nanay niya para makapanloko. Kahit pogi ang lalaking kaharap niya ngayon ay mahirap magtiwala dito. Kahit nga mga magdanakaw sa panahon ngayon ay may face value na rin. At sinong matinong poging lalaki ang magkakagusto sa nanay niya na may edad na? Kahit sabihin na maganda ang nanay niya at sexy pa rin dahil di nito pinapabayaan ng katawan, ay matanda pa rin ito sa lalaki. Kaya malakas ang kutob ni Fema na manluloko ito. Arke, dumating ka na pala. Masiglang bati ni Aling Pinang sa lalaki na kakarating lang galing palengke kasama si Delia. Josie, hi! Kanting bati rin ng lalaking nagngangalang Arke, naabot tenga ang ngiti nang makita si Aling Pinang, sabay bigay ng bulaklak na dala. Naloka pa si Fema nang magbeso ang dalawa. Ew, nakakadiri. Mahinang wika ni Fema sa sarili na masama ang tingin sa dalawa. Fema, bakit hindi mo siya pinapasok? Bisita ko siya. Wika ni Aling Pinang sa anak. Malay ko po ba na bisita niyo siya? Dahil nandito na po kayo, ikaw na magpapasok sa kanya, Nay. Istorbo ng bisita niyo sa tulog ko. Mataray na sagot ni Fema at tumalikod na sa kanila. Pagpasensyaan mo na ang anak ko, Arky, ha? Palibhasa kasi tumatandang dalaga na kaya masungit ang taray. Pero mabait naman yun. Dinig pang hinging pasensya ng nanay niya sa lalaki. Buong maghapon na hindi lumabas ng bahay si Fema. Ayaw niya kasi makitang nagtatawanan at naghaharutan ng nanay niya at ang manliligaw nito. Na halos doble ang agwat ng edad nila. Kahit yung lunch niya ay nagpapadala na lang siya kay Delia sa kwarto niya. Lumabas na lang siya nung gabi na. Sigurado siyang umuwi na ang lalaki. Pero nadismaya siya nang makita ito sa komedor nila na masayang kumakain ng hapunan kasama ang nanay niya at si Delia. Ma'am, kumain na po kayo. Bati ni Delia nang makita siya. O anak, halika na at sumalo ka na rito sa amin. Aya rin ni Aling Pinang. Nay, bakit hindi pa po umuwi itong manliligaw niyo? Gabi na po ah. Baka magselos naman yung iba niyong manliligaw sa labas. Nakabusangot ang muka na wika ni Fema. Maya-maya uuwi na rin siya pagkatapos magapunan. Masarap kasi itong kausap si Arky. Yung mga manliligaw ko, dinidispatcha ko na. Sabi ko may napili na ako kaya pinatigil ko na sila sa panliligaw. Huwag ka na mag-alala at wala nang iistorbo sa iyo pag uwi mo sa trabaho. Padabog naman na umupo si Fema para ipakita sa manliligaw ng nanay niya na di niya ito gusto. Hindi lang siya pinansin ng mga ito. Anak, di pala kita napakilala sa bisita ko. Ito pala si Arky. Di ba, ang gwapo niya? Arky, ito naman yung kaisa-isahan kong anak. Mabait at responsable. Di ba, ganda rin siya? Nakangiting pakilala ni Aling Pinang sa dalawa. Gwapo nga, wala namang taste sa babae. Gustuhan ni matanda pa. Pagmamarakulyo ni Fema sa isip niya. Oo naman, ang ganda ng anak niyo. Kasing ganda niyo po. Puri naman ni Arky sa kanila. Nice to meet you, Fema. Baling naman ni Arky kay Fema at inilahad pa ang kamay. Hindi naman pinansin ni Fema ang nakalahad na kamay ng lalaki. Panay lang ang subo nito.
Pinakita niya talaga na hindi welcome ang lalaki sa pamamahay nila. Pagpasensyahan mo na ang anak ko, Arky, ha? Papasan ba't matatanggap ka rin yan at magkakasundo kayo. Wika ni Aling Pinang para maiwasan ang awkwardness sa pagitan nila. Asa pa kayo? Sa isip ni Fema at pinaikot ang mata. Fema anak, sa susunod na araw dito natitira si Arky para makilala natin siya. Malayo pa kasi ang pinanggalingan niya. Mahihirapan siya kapag babiyahe pa. Paalam ni Aling Pinang kay Fema. Nagulat naman si Fema sa sinabi ng nanay niya. Alam niyo po bang sinasabi niyo, Nay? Pinagdidismisan na nga po tayo ng mga tao dahil sa post mo sa Facebook. Tapos magdadagdag pa kayo ulit na ikakahiya natin? Patitirahin mo pa tong mokom na to? Padabog na tumayo si Fema. Nawala na siya ng ganang kumain. Naubos na ang pasensya niya sa ina. Huwag mo kadabugan ng ganyan, Euphemia. Nanay mo pa rin ako, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi ng mga tao. Bakit sila? Malinis ba? Aba, may kanya-kanyang bahong tinatago ang mga yan at sama ng ugali yan. Galit na rin sabi ng nanay niya. Sa iyo at sa gusto mo, dito titira si Arkia. Tsaka, habang nandito siya, bigyan mo siya ng trabaho dyan sa bangko na pinagtatrabahuan mo, ha? Utos pa ni Aling Pinang sa kanya. Dahil sa narinig ay tuluyan nang nag-walk out si Fema. Baliw na ata ang nanay niya. Hindi na iniisip ang kahihiyan na maidudulot sa pamilya nila. Hayaan mo na lang ang anak mo muna, Josie. Balang araw ay matatanggap niya rin ako. Gagawa ko ng paraan para mapalapit sa kanya at magustuhan niya. Dinig pa ni Fema na wika ni Arkia para mapakalma ang kanyang nanay. Kapal din talaga ng mukha ng lalaking to. Ang pakay ng lalaking to. Posibleng magkakagusto siya sa nanay ko dahil bago pa lang sila magkakilala. Sa isip ni Fema, duda talaga siya sa motibo ng lalaking ito. Lulukuhin lang nito ang nanay niya. Pwes, hindi siya papayag. On the other hand, pabor din na titira dito ang lalaki para mabantayan niya. Hahayaan niya mga chismosang kapitbahay na pagpiestahan sila. Kalipas nga ang 2 araw ay tumira nga si Arkia sa kanila. Ilang araw rin ang di kinubo ni Fema ang nanay niya pati ang lalaki. Ngunit di niya rin natiis ang nanay niya. Siya rin ang nahihirapan sa sitwasyon nila. Kahit balik ta rin kasi ang mundo ay nanay niya pa rin naman ito. Ito pa rin ang nanay niya na kumayod ng gusto para makapagtapos siya ng pag-aaral. Ito pa rin ang nanay niya na punong-puno ang tenga niya ng pangaral na nagsasabing uunahin ang pag-aaral bago ang pakikipag-boyfriend at laging nagsasabing pahalagahan ng edukasyon. Wala siyang magawa kundi tanggapin na lang na ganyan talaga ang nanay niya. Sanayin na lang siguro niya ang sarili na deadma at sa mga chismis ng mga tao sa kanila. Dahil kailangan nila ng janitor ay ipinasok niya si Arkia bilang janitor sa bangko na pinagtatrabahuan kahit labag sa kagustuhan niya. Wala naman kasing maipakitang diploma ang lalaki na nakapagtapos ito. Kaya hindi niya rin mairkupenda sa ibang posisyon. Hay, ang ganda ng bituin, no? Kasing ganda mo. Wika ni Arkia kay Fema. Nilapitan niya ang dalaga nang makita niya ito na nagpapahangin sa veranda. Hindi naman maganda ang gabi ko dahil dumating ka. Lalo pang umitim ang ulap sa kalangitan. Kairap na sagot ni Fema. Bakit ba ang init palagi ng ulo mo sa akin? Minsan naisip ko na nagsiselos ka. Baka may gusto ka sa akin, ano? May kasabahin kasi na the more you eat, the more you love. May halong pangaasar na sabi ni Arkia kay Fema. Huh? At kapal din ang mukha mo, ano? Sino ka para magustuhan ko? Ako na professional. Never magkakagusto sa walang natapos kagaya mo. Asar na sagot ni Fema. Hindi naman ganito kasama ang ugali niya. Pero kapag ng lalaki ito ang kaharap niya ay naiinis talaga siya. Ouch! I'm hurt. Ang sakit mo naman magsalita, ma'am. Kahit ako walang natapos, masipag naman ako at hindi namimili ng trabaho. Wika ni Arkia. Masipag ah. Baka masipag manloko. Alam mo, hindi naman ganito kasama ang ugali ko. Naging masama lang nung dumating ka sa pamamahay namin. Alam mo bang ganito ang trato ko sa'yo? Dahil hindi ako naniniwala na may gusto ka talaga sa nanay ko. Alam kong iba ang pakay mo, no? Prangkang sabi ni Fema kay Arkia. Kanino ako magkakagusto? Sa'yo? Pwede rin naman ako magkagusto sa'yo. Ikaw na lang kaya ligawan ko. Nati-challenge kasi ako sa mga babaeng katulad mo. Gusto kitang paamuhin. Lalo pang inasar ni Arkia si Fema. Diyan ka na nga. Maghanap ka ng kausap mo. Paliw. Angil ni Fema sa lalaki at tumalikod na.
Ma'am, hindi pa tayo tapos mag-usap. Nakakaaliw kang kakwentuhan eh. Curious lang ako. May boyfriend ka na ba? Nakangiting tanong ni Arkia kay Fema sabay hawak nito sa kamay para pigilan ng babae. Bitawan mo nga ako. Bastos! Galit na sabi ni Fema sabay hablot sa kamay niya. Kung sasabihin kong wala, hahanapan mo ba ako ng boyfriend? Matalim na tingin ni Fema na ipinukol niya kay Arkia. Bakit pa ako maghahanap? Sarili ko mismo ang ire-recommend ako. Malapad ang ngiting sagot ni Arkia. May sayad ka na talaga sa utak mo, no? Pagsasabay mo pa talaga kami ng nanay ko. Kaya tama ang kutob ko sa'yo eh. Hindi pure ang intention mo sa nanay ko. Manloloko ka. Sambit ni Fema sa lalaking ito. Hindi naman ma'am. Nagkataon lang na nakausap kita at na-discover kong mas exciting kakausap. Mas nakaka-challenge ang ugali mo. Parang nagugustuhan ko ang personality mo kaysa sa nanay mo. Pwede naman kausapin ko ang nanay mo tapos magpapaalam ng maayos sa kanya na liligawan kita. Siguro maiintindihan naman ako ng nanay mo. Paliwanag ni Arkia. Huwag mong gawin yan. Di ka pa naliligaw, busted ka na. Matigas na sagot ni Fema. Di pa nga ako nag-uumpisa, busted na agad. Why don't you give me a chance, ma'am? Try me. Hindi ko lang palalambutin ang matigas ng puso. Kundi, papakiligin pa kita. Hirit pa ni Arkia. Mister, itulog mo na nga lang yan. Walang patutunguhan ng usapan nating to, no? Pagod na ako makipagdebate sa'yo. Good night. Mariing paalam ni Fema sa lalaki. Kahit anong pambabara niya kasi kay Arkia ay may isasagot at isasagot pa rin ito sa kanya. Mas maagang pumapasok si Arkia kaysa kay Fema. Nagko-commute lang ang lalaki papunta sa trabaho. Si Fema naman ay may sariling sasakyan. Kapag nasa office sila ay hindi pinapansin ni Fema si Arkia. Kagaya ngayon na magkasalubong sila na may dalang kape. Good morning, ma'am. Nakangiting bati ng lalaki. Nilampasan lang ni Fema si Arkia. Hindi na lang pinansin ng lalaki ang pandededma ni Fema sa kanya. Good morning, Sisi. Di ba yung bagong janitor ang manliligaw ni tita? Ang galing pumili ni tita, ha? Ang gwapo at bata pa. Di ba dun rin yun nakatira sa inyo? Bungad ng wika ni Merly pagdating ni Fema. Kakalapag lang ng gamit niya. Pwede ba, Sisi? Huwag kang magtanong o magkwento sa lalaking yan. Umagang-umaga nasisira ang araw ko. Nayayamot na sagot ni Fema sa best friend niya. Bakit pinapasok mo siya ng trabaho dito, Sisi, kung galit ka sa kanya? Pangungulit na tanong ni Merly kay Fema. Simple lang, dahil sa nanay ko, syempre. Hahanapan ko daw ng trabaho. Alam mo naman na kahit konsumido at minsan gusto ko yung itakwil sa mga ginagawa niyang Mother Earth ko na yan, hindi ko pa rin ginagawa. Baka gusto mong ampunin ng nanay ko para ikaw naman ang mangonsumi sa kanya. Offer ni Fema sa kaibigan. Thanks but no thanks, Sisi. Okay na ako sa mami ko sa bahay. Buhay prinsesa ako dun eh. Tanggi ni Merly. Kaya don't ask me anymore about that guy and my mother. I want peace, kahit dito lang sa opisina. Nakapikit na sumalampak si Fema sa swivel chair niya. Iniwan na lang siya ni Merly para makapag-umpisa na rin siya sa trabaho. Sabay-sabay din silang naghapunan pero kagaya ng dati ay nakabusangot na naman si Fema. Ang tatlo lang ang nagkwekwentuhan pero siya ay tahimik lang. Josie, kukunin ko sana yung pagkakataon na to. Gusto ko lang magpakatotoo sa iyo at sa nararamdaman ko. Magiging honest lang ako sa iyo. Maiintindihan mo. Wika ni Arkia. Napataas naman ng kilay si Fema. Sure, Arkia, ano ba yun? Sagot ni Aling Pinang. Sa maikling panahon kong pagtira dito, sa hindi ka naman sinasadya ay nakaramdam ako ng pagkakagusto sa inyong anak. Sana huwag kayong magalit. Magpapaalam sana ako si Ma'am Fema ang liligawan ko. Paalam ni Arkia kay Aling Pinang. Pwede ba tigilan mo na yan? Mahiya ka sa nanay ko. Manluloko ka talaga. Galit na sabat ni Fema. Si Delia naman ay nagulat. Pero si Aling Pinang ay relax lang ang pagmumuka. Fema, tumigil ka nga sa ugali mong yan. Sarap tayo ng pagkain. Galit na saway ni Aling Fema sa anak. Sure ka na ba sa nararamdaman mo, Arkia? Kung talagang mahal mo ang anak ko, bibigyan kita ng basbas para ligawan siya. Huwag mo akong problemahin. Siguraduhin mo lang na mahal mo talaga ang anak ko na hindi mo siya lulukuhin. Seryosong wika ni Aling Pinang kay Arkia. Oo, di ko siya lulukuhin. Pakita ko sa kanya ang totoong intensyon ko sa kanya. Maraming salamat, Josie. Masayang sabi ni Arkia. Pwes ako, hindi.
Nay naman, parang laruan ng pusa inyo ang salitang pag-ibig. Bakit ang laki po ng tiwala niyo dyan sa lalaking yan? Wala nga pong tinapos yan eh. Magkanda kuba-kuba ka dati sa pagtatrabaho para mapaaral mo po ko. At para maging profesional tapos irereto mo lang ako sa hindi nakapagtapos ng pag-aaral? Halos maiyak-iyak na sabi ni Fema. Hindi na niya talaga alam kung bakit nagkagaganto ang nanay niya. Ako ang nanay mo, Euphemia. Alam ko ang nakakabuti sa'yo. Dahil ba sa profesional ka, kailangan din profesional ang mapapangasawa mo? Marami nga dyan profesional, marami namang bisyo. Maliban dun sa mga babaero pa at irresponsable. Hindi sa lahat ng pagkakataon profesional ang hahanapin mo ha. Kaya nakaabot ka na sa edad na 34 eh. Dahil sa napakapihikan mo at profesional gaya mo ang hanap mo. Si Arkia, sinisigurado ko sa iyo na mabait to. Kaya nung nag-apply sa akin, tinanggap ko siya agad. Nagkataon na sa'yo nagkagusto. Hanga rin ako sa pagiging honest niya kaya willing akong magparaya anak. Hangad ko ang kaligayahan mo. Mahabang sermon pero maemosyonal na pahayag ni Aling Pinang. Ayaw nang pakinggan ni Fema ang iba pang sasabihin ng nanay niya, kaya di na niya tinapos ang pagkain at nag-walk out na siya. Mamaya na lang ulit siya kakain kapag tulog na ang lahat. Anak, Fema, maaari ba tayo mag-usap? Tanong ni Aling Pinang sa may katok sa kwarto ng anak. Ayaw ko po muna kitang makausap, Nay. Pwede po ba sa ibang araw na lang? Matamlay na sagot ni Fema. Sige, kapag okay ka na pero kumain ka ulit ha. Konti lang kinain mo kanina. Huwag ka magpapagutom. Paalala sa kanya ni Aling Pinang. Mga hating gabi na nang lumabas si Fema para kumain. Nasa kalagitnaan na siya ng pagkain nang pumasok sa komedor si Arkia. O ma'am, bakit tumigil ka na sa pagkain? Di ka pa tapos. Pansin ni Arkia sa babae nang tumayo ito at aalis na. Ngunit hinarangan niya ito. Pwede ba? Padaanin mo ko. Nawala na ako ng ganan nang dumating ka. Nakaismid na sagot ni Fema. Paano kung di kita padaanin? Ngiting pangaasar ng wika ni Arkia at lalo pang lumapit kay Fema. Ano ba? Padaanin mo ko. Nakakainis ka na ah. Naiimbyan na wika ni Fema. Payagan mo muna akong manligaw sa'yo para padaanin kita. Nakangiting wika pa rin ni Arkia at lalo pang umbabante. Umatras naman ang iniwas ni Fema ang katawan at mukha para di magdikit ang katawan nila ng lalaki. Sige, kapag hindi mo ako pinadaan, sisigaw ako. Banta ni Fema kay Arkia, pero hindi natinag ng lalaki. Lalo pa itong lumapit na parang maduduling na si Fema sa sobrang lapit nito at ramdam na niya ang mainit na hininga ni Arkia. Sige, sumigaw ka. Ikaw rin ang mapapahiya. Tandaan mo na pumayag na ang nanay mo na ligawan kita. Kapag naabutan niya tayo rito na nasa awkward na posisyon, baka ipakasal ka na niya sa akin. Ikaw pa rin ang talo. Sumangaw ang nakakalokong ngiti ni Arkia. Napailing na lang si Fema. May pagkananay rin itong si Arkia at matigas ang ulo. Ipipilit talaga ang gusto. Pwede umusog ka ng konti? Okay, papayagan na kitang ligawan ako pero sikreto lang. Walang makakaalam na nililigawan ako. Maliban sa nanay at kay Delia. O ano, padadaanin mo na ako? Mataray na tanong ni Fema kay Arkia. Napakamot sa ulo si Arkia. Pambihira ka naman oh. Paano mo ipapakita sa iyong pagmamahal ko kung sekreto lang? Reklamo nito. Ay, ewan ko sa'yo. Basta pinayagan na kita. Kaya padaanin mo na ako, inaantok na ako at may trabaho pa ako bukas. Sunod-sunod na wika ni Fema. Sige, gawan ko na lang ng paraan. Pero isa pang hiling ko, huwag mo naman sana ako sungitan o tarayan. Pwede ba, ma'am? Masuyong hiling ni Arkia kay Fema. Oo na, sige na. Padaanin mo na ako. Nayayamot na sagot ni Fema. Oops, sabi ko wag mo ako tarayan eh. Paalala ni Arkia. Oo na. Ito na, nakangiti na ako. Masaya ka na? Pilit ang ngiti na wika ni Fema. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Nakangiting wika ni Arkia at tumabi na. Nakahinga naman ng maluwag si Fema. Humakbang na siya palabas. Nang malapit na siya sa pinto ay tinawag siya ng lalaki. Ma'am, tawag ni Arkia. Bakit? Nakalimutan mo mag-toothbrush. Sagot ng lalaki. Habang kumukuha ng tubig sa fridge, namula si Fema sa pagkapahiya. Sa sobrang pagmamadali niya para makaiwas sa lalaking ito ay nakalimutan na niyang mag-toothbrush. Thanks.
Kimingiti na sagot ni Fema. Ayaw na niyang awayan ng lalaki. Yan ang gusto ko makita sa'yo, ma'am. Lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka. Lalo ko mai-inlove sa'yo. Wika ni Arkia na inilipit ang mukha kay Fema. Umiwas naman si Fema at hindi pinansin ng lalaki. Kinokontrol niya ang sarili na tarayan ito. Good night, ma'am. Malambing na wika ni Arkia. Tumango na lang si Fema dahil nagtututbrush ito. Good morning, Nay. Good morning, my loves. Masayang bati ni Arkia pagpasok ni Pinang at Fema sa komedor. Si Arkia ay kumakain na. Gumanti naman ng bati si Aling Pinang. Pero si Fema ay di matiis na tanungin ng lalaki. Kailan mo naman naisip na tawaging nanay ang nanay ko at tawagin akong my loves? Taas kilay na tanong ni Fema. Siyempre ngayon lang. At take note, original na idea to ah. Magiging nanay ko rin naman si nanay pagdating ng panahon kaya sinasanay ko na ang sarili ko. Pagmamalaki pang sabi ni Arkia. Hayaan mo na anak, maganda nga pakinggan eh. Sita ni Aling Pinang sa anak. Kung nanay ko pinapayagan kang tawagin siyang nanay, pues ako hindi. Hindi mo naman ako girlfriend para tawaging my loves. Umpisa ng pagtataray niya kay Arkia. Hep hep hep, remember, nagkasunduan tayo kagabi. Diba, hindi mo na ako susungitan at tatarayan? Paalala ni Arkia kay Fema. Kaya imbis na makipagsagutan si Fema sa lalaki, ay si Delia ang binalingan niya. Delia, anong ulam? Tanong ni Fema. Pritong daing po, ma'am. May longganisa rin po. Sagot ni Delia. Daing na lang ako at kamatis na may sibuyas. Sagot ni Fema. Wow, sarap niyan my loves ah. Pahingi ako ah. Nakangiting wika ni Arkia. Hindi na lang kinibo ni Fema ang lalaki. Umupo na lang siya at kumuha ng plato. Pagdating sa opisina ay nakita niya si Arkia na may hawak na map. Kahuntahan ang mga babaeng empleyado. Bigla siya nakaramdam ng inis. Sabi mahal niya daw ako kaya naniligaw siya. Tapos ito ngayon may mga kaharutang mga babae. Ay, mga laki nga naman, mga babaero. Kaya hindi ako masyadong nagtitiwala sa kanila eh. Pagsusungit ni Fema sa isip. Good morning, ma'am. Sabay-sabay na bati ng mga empleyado kay Fema kasama na si Arkia. Good morning. Formal na bati ni Fema sa mga ito. Pero bago siya pumasok sa office niya ay binalingan niya si Arkia. Mr. Buenaventura, if you're done mopping the floor, please come to my office. May uutos ako sa'yo. Formal na wika ni Fema. Yes, ma'am. Nag-hand salute pa na sagot ni Arkia. Paano guys? Exit muna ako ah. Next time na lang ulit. Dinig pang paalam ni Arkia sa mga empleyado. Yes, my loves. May utos ka ba? Handa kang pagsilbihan ng iyong knight in shining armor. Iniyo ko ng lalaki na nasa dibdib ang kanang kamay na wika ni Arkia. Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag makipagharutan sa oras ng trabaho. Pikil ni Fema sa sarili na tarayan si Arkia. Bakit? Nagsiselos ka ba? Nagkakagusto ka na rin siguro sa akin, my loves, ano? Tudyo ni Arkia kay Fema sabay kindat. Hindi ah. At pwede ba, Mr. Buenaventura? Huwag mo akong tawaging my loves. Baka may makarinig sa'yo. Namumulang sita ni Fema sa lalaki. Relax lang, my loves. Masyadong ninenervyos. Resulte ng pag-inom mo ng kapilagi. Tinatawag lang naman kita kapag tayong dalawa lang o kapag nasa bahay tayo. Ang mabuti pa, linisin ko na tong office mo, Madam Manager. Nakangiting wika ni Arkia. Huwag na muna, malinis pa naman. Sa susunod na lang, pwede ka nang lumabas. Utos ni Fema sa lalaki. Kung yun lang ang gusto ng my loves ko, goodbye my loves. Happy working ah. Nag-flying kiss pa na paalam ni Arkia. Pinipigil ang ngiti na napailing si Fema sa ginawa ni Arkia. Nang magsara na ang pinto ay hindi na pinigilan ni Fema ang umiti. Naaaliw siya sa lalaki. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Tanong sa kanya ni Aling Pinang nang katukin nito ang kwarto niya. Pinagbuksan naman ni Fema si Aling Pinang. Sige nay, pasok po kayo. Ani Fema, pasensya ka na nung nakarang gabi anak ah. Hinging pasensya ni Aling Pinang. Ako rin po nay, sorry sa inasal ko. Kalimutan na po natin ang nangyari. Okay na po tayo ngayon. Malambing na wika ni Fema at niyakap si Aling Pinang. Salamat. Wika ni Aling Pinang at niyakap din si Fema. Anak,
Panahon naman na siguro para pagtuunan mo ng pansin yung sarili mo. Lalo na ang love life mo. Nakikisuyo kung papasukin mo si Arkia sa buhay mo, anak. Pakiusap ni Aling Pinang kay Fema. Hindi ka tumututol, Nay. Di ba ikaw ang una niyang nililigawan? Tanong ni Fema. Ako nga ang una niyang niligawan at nakita. Pero nagkaroon siya ng change of heart na makilala at makita ka niya. Nang malaman ko na nagkagusto si Arkia sa'yo, imbis na magalit ako ay nakaramdam pa ako ng tuwa. Gusto kong maging masaya ka, anak. Matagal ko nang gusto magkaroon ka ng love life. Yung makulay na love life. Gusto kong i-reward sa'yo yun dahil sa naging masunurin at responsable kang anak. Buong buhay mo ay ginugol mo sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Kahit nung pag-graduate mo ng college, hindi na kita hinigpitan sa buhay pag-ibig mo pero zero ka pa rin sa love life mo. Mahabang kwento ni Aling Pinang. After po kasi ng college, focus ko ang paghahanap ng trabaho, Nay. Dahil gusto kong bigyan kita ng marangyang buhay bilang reward ko po sa inyo. Dahil napaka-super nanay po kayo sa akin. Tsaka, may iba pa po akong rason kung bakit sinet aside ko po yung love life ko. Paliwanag ni Fema. Paano po yun, Nay? Ikaw naman ang mawawala ng manliligaw kung ibibigay mo sa akin si Arkia. Nahihiyang tanong ni Fema kay Aling Pinang. Sus, huwag mo kong alalahanin, anak. Marunong maghanap ang nanay mo. Kahit kulubot ang balat ko, ma-beauty pa rin ako, no? Okay lang naman sa akin kahit hindi na ako makapag-asawa ulit. Basta makita lang kitang masayang love life mo. Tsaka, kinikilig ako sa inyo ni Arkia. Bagay kayo. Kinikilig na wika ni Aling Pinang. Nanay talaga, oh. Huwag kang ganyan, Nay. Hindi po bagay sa inyong kiligin. Natatawang sabi ni Fema. Sigurado po ba kayong mahal ako ni Arkia? Di po ba niya ako lolokohin at sasaktan? Tanong niya sa nanay niya. Magtiwala ka sa akin, anak. Mother's knows best. Alam ko kung anong makakabuti sa'yo. Alam kong si Arkia na ang binigay ng Diyos para sa'yo. Papasukin mo lang siya dyan sa puso mo. Wika ni Aling Pinang at tinuro ang dibdib ni Fema. Susubukan ko po, Nay. Mula naman noon hanggang ngayon nagtitiwala naman po ako sa inyo. Salamat, Nay. Wika ni Fema at niyakap ulit si Aling Pinang. Mula nang nakapag-usap si Fema at nanay niya at nang matanggap na rin niya ang panliligaw ni Arkia ay gumaan ang loob niya. Nakakaramdam din siya ng saya dahil lagi na lang sila nagtatawanan at nagkwekwentuhan sa loob ng bahay. Lalo na kapag nagsama-sama na sila na naghahapunan. Napapansin din ni Fema na mas naging close si Aling Pinang kay Arkia. Parang si Arkia pa ang anak kaysa sa kanya. Mas malambing kasi si Arkia kumpara sa kanya. Naisip din ni Fema na sabik din sa anak na lalaki si Aling Pinang dahil wala itong anak na lalaki. Nag-iisa lang kasi siya. Ang tatay naman niya ay namatay nung 10 years old pa lang siya. Arkia! Crush ka ni Sylvia! Dinig ni Femia na sabi ng isang empleyada. Papalabas na sana siya ng comfort room. Si Arkia naman ay nakipaghuntunan sa mga empleyado. Salamat, Sylvia. Pero sorry. Guys, taken na ako eh. Ang Adonis na to na nasa inyong harapan ay may nagmamay-ari na ng puso niya. Wika ni Arkia. Talaga? Sino naman kaya ang maswerteng babae, Arkia? Si Aling Pinang ba? Curious na tanong ng isa. Ang pagkakaalam kasi nila ay si Aling Pinang ang nililigawan niya at not in a good terms sila ni Fema, ang manager nila dahil hindi ito boto sa kanya. Secret, walang clue. Malalaman nyo na lang pagdating ng panahon, guys. Birong wika ni Arkia. Pwede pa naman maagaw pa. Sabat naman ang wika ng isa. Sorry talaga, guys, pero faithful ako. At alam kong siya ang destiny ko. Sagot ni Arkia. Napangiti na bumalik si Fema sa isa sa mga cubicle ng CR dahil sa kanyang narinig. Ngayon niya napagtanto na mahal pala talaga siya ni Arkia. Pag-uwi ni Fema sa bahay ay may bouquet ng bulaklak sa labas ng pinto ng kwarto niya. Meron din doon isang malaking box. Kinuha niya ito at ipinasok. Inamoy-amoy niya ang bulaklak. Tiningnan ang nakasulat sa maliit na card at binasa. My loves, you are as beautiful as these flowers. Meron din akong gift sa'yo. Sana magustuhan mo. Love, Arkia. Nakaramdam tuloy ng kilig si Fema. Ngayon nang ulit siya nakatanggap ng bulaklak galing sa isang manliligaw. Nagtataka siya kung ano ang laman ng malaking box. Binuksan niya ito. Ang laman nito ay isang sleeveless na bestida na bulaklakin. Kasyang-kasya sa kanya nung sinukat at bagay nga ito sa kanya. Delia,
Nakita mo ba si Arkia? Tanong ni Fema kay Delia na nagluluto sa kusina. Magpapasalamat siya sa binigay ng lalaki. Hindi po, mami. Sagot ni Delia. Si nanay? Tanong ulit ni Fema kay Delia. Hindi rin po. Sagot ulit ni Delia habang naghihiwa ng mga sahog. Tulungan na kita dyan. Wika na lang ni Fema. Habang nagluluto, sina Fema at Delia ay tinanong ni Fema ang kasambahay nila. Anong masasabi mo kay Arkia? Si Kuya Arkia ho? Abay napaka-pogi no? Kinikilig na sagot nito. Alam kong pogi na siya. Ang ibig kong sabihin, anong masasabi mo sa ugali niya o pagkatao niya? Tanong ni Fema kay Delia. Ganun po ba ma'am? Naku, napakabait po ni Kuya Arkia. Magaan po kausap at palabiro. Sa katunayan nga po, binigyan niya ako ng pera pampaganda ko raw po. Regalo niya raw po sa akin dahil unang sahod niya. Kung ako sa'yo ma'am, sagutin mo na si Kuya Arkia. Masayang kwento ni Delia. Napangiti naman si Fema, kaya pala may regalo rin siya. Nagkwakwentuhan pala sila Delia nang marinig sila ng masayang nagtatawanan. Binati silang dalawa ni ng Aling Pinang at Arkia habang papasok ng kusina na maraming dala. Gumanti naman sila ng pagbati. San po kayo galing, Nay? Tanong ni Fema kay Aling Pinang. Inaya ko tong si Arkia mag-date. Natanggap na niya daw kasi ang una niyang sahod. Hindi ka naman daw kasi ma-date niya sa labas kaya ako na lang inaya. Sabi ni Aling Pinang. Nakaramdam naman ng inggit si Fema. Si nanay muna ang inaya ko mag-date, my loves. Pero may iniwan naman akong regalo para sa'yo. Nakita mo ba? Iniwan ko lang sa labas ng pinto mo dahil sarado kasi. Paliwanag ni Arkia. Oo, salamat ha. Medyo nahihiya pang pasalamat ni Fema sa kaniya. Natuwa naman si Arkia sa narinig mula sa babae. Hihiga na sana si Fema para matulog nang kumatok ang ina. Fema anak, tulog ka na ba? Tanong ni Aling Pinang sa labas ng pinto. Matutulog pa lang po, Nay. Bakit po? Tanong ni Fema. Punta ka dun sa balkonahin natin. Utos ni Aling Pinang. Bakit po, Nay? Basta, pumunta ka na dun. Utos ng nanay niya. Walang nagawa si Fema kundi pumunta nga sa balkonahin nila. Naabutan niya dun si Arkia na nagsisindi ng kandila. May wine at pagkain sa table. Arkia, what's the meaning of this? Tanong niya. For our date. Hindi kita ma-date sa labas kaya dito na kita i-date sa loob. Natatawang sagot ni Arkia. Namula naman si Fema sa narinig pero nakaramdam din siya ng tuwa. Yung inggit na nararamdaman kanina sa nanay niya ay napalitan ng kaba. Teka lang ha. I need to change my clothes. Nakapajama lang kasi ako. Kinakabahang wika ni Fema. First time na date kasi nila ni Arkia. Huwag ka na magpalit. Okay na yung suot mo, my loves. Magpapajama rin ako para pareho tayo. Kung may tinatawag na pajama party, yung sa atin naman ay pajama date. Nakangiting wika ni Arkia. Tatawa naman si Fema. Nag-umpisa na sila sa kanilang date. Akala ni Fema ay maiilang siya kay Arkia pero hindi pala dahil marunong magdala si Arkia ng usapan nila. Ang lalaki ang bumabangka at may pagka-joker ito. Siguro umabot ka ng ganitong edad dahil hinihintay mo ko, no? Biro ni Arkia kay Fema at uminom ng wine. Hinampas naman ni Fema si Arkia sa balikat. Hoy, Mr. Venaventura, paano kita hihintayin na hindi nga kita kilala? Natatawa ring biro ni Fema kay Arkia. Palagay na ang loob niya sa lalaki at dala na rin ng tama ng wine. Aray, ang sakit naman ng hampas mo. Birong sabi ni Arkia habang hinahampas ang balikat. Grabe naman to. Mahina lang yung hampas ko, no? Ang arte naman nito. Pabirong sagot ni Fema. Biro ko lang yun, my loves. Gusto ko ngang mahampas mo ulit eh. Feeling ko kasi yun ang love language mo sa akin. Nakangiting wika ni Arkia. Ayaw ko nang hinahampas ka eh. Assuming ka kasi. Irap ni Fema pero nakangiti si Arkia. I reached this age because of 2 reasons. Una, dahil sa nanay ko na ayaw niya ako mag-love life nung nag-aaral pa ako. Unahin ko daw muna ang pag-aaral para gumanda ang kinabukasan ko. Nung una, nagagalit ako sa kanya. Dahil di ko maintindihan kung bakit hinihigpitan niya ako.
Naiinggit ako sa ibang classmates ko at kaibigan ko na sobrang luwag ang mga magulang nila sa kanila. Kwento ni Fema. Buti, di mo naisipang magrebelde nung hinigpitan ka ni nanay. Curious na tanong ni Arkia. I thought about it before pero nangingibabaw ang takot ko sa kanya. At iniisip ko ang mga sakripisyo at paghihirap niya para sa akin. Imagine, mula 10 years old ako ay siya na ang naging nanay at tatay ko dahil namatay ang tatay ko nung 10 years old pa lang ako. Pagpatuloy ni Fema ng kwento. Napakadakila pala ng nanay ano? Maswerte pala ako magiging biyanan ko. Humahangang wika ni Arkia. Napangiti naman si Fema. Parang sigurado na talaga ang lalaki na maging sila. Kaya nung malapit na ako magtapos ng college, naintindihan ko na siya. Sinabi kong, tama pala si nanay. Mother's knows best talaga. Dahil ang mga ibang classmates ko at kaibigan ko dati, hindi na sila nakapagpatuloy ng pag-aaral dahil maagang nakapag-asawa. At nakita ko ang hirap ng buhay nila. Yung iba naman, nabuntis naman agad na hindi pinandigan at naghihirap din. Ang dating mga magaganda at sexy ay losyang na ngayon. Kwento pa ni Fema. Buti na lang natakot ka kay nanay. Kung hindi, lantang roses ka na rin ngayon kagaya nila. Birong wika ni Arkia. Hindi na mapigilang matawa ni Fema. Buti na lang kamo dahil sa nakita kong nangyari sa kanila. Lalo kong naintindihan ang paghihingpit sa akin ni nanay. Sagot ni Fema. Pero nung graduate na ako, binigyang laya ako ni nanay. Pwede na daw ako mag-love life. Dagdag pa niya. Bakit di ka nag-love life? Siguro hinihintay mong dumating ang nakatadhana sa'yo no? At ako yun. Kumpiyansa sa sariling wika ni Arkia. Hindi rin no? Para sabihin ko sa'yo mister, ang nasa isip ko noon ay makapagtrabaho para gumanda ang buhay namin ni nanay. Love life is not my first priority. Kung hindi yung pangarap ko na maganda at komportableng buhay na maibibigay ko sa aming dalawa ng nanay ko. Mahirap maging mahirap habang buhay, no? Pero nung naabot ko na ang pangarap ko at ready na ako magkapamilya, wala namang nanligaw sa akin. Yung iba nai-intimidate na dahil siguro professional na ako. At yung iniisip naman ng iba ay ang taas ng standard ko. Medyo malungkot na wika ni Fema. Bakit naman kasi ang taas ng standard mo? Talagang mahihirapan ka na makapag-asawa niyan. Wika ni Arkia. Sila lang ang nag-aakalang mataas ang standard ko sa pagpili ng lalaki. Dahil siguro nung nag-aaral ako ay ang dami kong binasted. Ngayon gusto ko na, wala namang lumalapit para manligaw. Nahihiya naman akong ako pa ang magpapakita ng motibo at manliligaw sa kanila. Kaya tinanggap ko rin ang kapalaran kong tatandang dalaga. Patuloy ni Fema. My loves, di ka naman tatandang dalaga. Nandito na ako ngayon, oh. Ako ang nakatandahan na para sa'yo. Kung sagutin mo lang ako, papakasalan kita agad eh. Sinserong wika ni Arkia. La, ang bilis mo naman. Papakasal ka agad eh, hindi pa nga tayo lubusang magkakilala. Wika ni Fema. Siyempre naman, pareho na tayong lampas ang edad sa kalendaryo kaya kailangang bilisan natin para makabuo na agad ng anak. Lalo na ikaw. Huwag mo nang hintayin na mamenopause ka pa bago mo ako sagutin. Wala nang magmamana ng kayamanan natin. Pabiro pa pero katotohanan na sabi ni Arkia. Napaisip naman bigla si Fema. Tama naman si Arkia. Hindi na siya bata. Bakit pa siya magpapakipot ngayong may lalaking naniligaw sa kanya? Baka kapag pakawalan pa niya ito ay wala nang susunod pa. Tuluyan na talaga siyang tatandang dalaga. At saka magtiwala siya sa nanay niya. Kaya nga, mothers knows best. Kapag niloko siya ni Arkia, ang nanay niya ang makakalaban ng lalaki. Arkia, sigurado ka bang wala kang iniwan na girlfriend dun sa inyo? Alanganing tanong ni Fema. Nahihiya kasi siya. Wala my loves. Promise cross my heart. Ako nga lang yung iniwan eh, kaya naghanap ako ng kapalit. Wika ni Arkia. At muntik pa ng nanay ko ang kapalit. Tanong ni Fema. Oo, pero hindi rin dahil hindi si nanay ang destiny ko. Destiny ko lang siyang maging biyanan. Ikaw ang talagang nakalaan sa akin. Magpasalamat ka kay nanay dahil siya ang naging daan para makilala mo ang destiny mo. Nakangiting sagot ni Arkia. Humarap si Fema kay Arkia at tiningnan ng diretso sa mga mata. Dahil sinasabi mo na ako yung destiny mo, okay,
Hindi na ako magpapakipot pa. Sinasagot na kita. Tayo na. Boyfriend na kita, Mr. Arkia Buenaventura. Seryosong sabi ni Fema. Sa sobrang saya ay biglang niyakap ni Arkia si Fema ng mahigpit. Nakangiting yumakap na rin si Fema sa lalaki. Bakit pa siya mahihiya boyfriend niya na ito. Yes, ang saya ko. Thank you my loves ha. I love you so much. Mula sa puso na sabi ni Arkia. I love you too my loves. Sinserong sagot naman ni Fema. Naki-my loves na rin siya. Ngayon lang nakaramdam ng ganito si Fema. Masarap pala sa feeling na may katawag kang my loves. Ngayon niya lang din naramdaman na sumaya ng ganito ang kanyang puso. Sa sobrang saya ni Arkia ay binulabog niya ang kasarapan ng tulog ni Naaling Pinang at Delia. Hindi nagpaawat kahit sinasaway na siya ni Fema. Nay! Delia! Gising kayo! Gising! Sigaw ni Arkia sa loob ng bahay. Pupungas-pungas pa na lumabas sa kanya-kanyang kwarto si Naaling Pinang at Delia. Ano yun, Arkia? Pinasok na tayo na magnanakaw. May masamang nangyari ba? Nagpapanik na tanong ni Aling Pinang. Nay, relax. Inhale, exhale po muna kayo. Pagpaparelax na sabi ni Arkia na sinunod naman ni Aling Pinang. Sinagot na po kasi ako ng anak ninyo. Matutupad na ang pangarap natin na maging magbiyanan tayo. Excited na balita ni Arkia habang hinahawakan ang kamay ni Aling Pinang. Talaga? Salamat naman sa Diyos. Tawang-tuwang nasamit ni Aling Pinang. Pati si Delia ay natuwa sa narinig. Si Fema ay natuwa rin dahil sa nakita niyang suporta sa relasyon nila Arkia ng mga taong malapit sa kanya. Flowers po para kay Miss Euphemia de los Santos. Nandito po ba siya? Tanong ng delivery man. Nagkatinginan at nagbulong-bulungan ang mga empleyado nang marinig nilang sinabi ng delivery man. Ngayon lang kasi nangyari na may nag-deliver sa manager nila ng bulaklak. Na-curious din ang mga ito kung kanino ito galing. Nandito siya boss. Ako na magbibigay sa kanya. Presenta ni Arkia sabay kuha ng mga bulaklak. Arkia, kanino raw galing ang mga flowers na yan? Curious na tanong ni Trixie. Tiningnan naman ni Arkia ang card. Walang nakalagay na pangalan Galing siguro sa secret admirer ni ma'am. Sagot naman ni Arkia at humakbang na papunta sa office ni Fema. Sino kayang matapang na lalaki ang gustong manligaw kay ma'am? Dinig pa ni Arkia ng tanong ng isa pang empleyado. My loves, flowers for you Malapad ang ngiti na binigay ni Arkia ang bulaklak. Why did you give me flowers here? Nag-aalalang wika ni Fema pero kinuha niya pa rin ang bulaklak. Sa loob niya ay tuwang-tuwa siya sa pinapakitang kaswitan ng boyfriend niya. Don't worry my loves, pinadeliver ko to at syempre, walang pangalang nakalagay kung kanino galing. Nagpresenta lang ako na ako magbibigay sa'yo. Na-curious nga sila kung kanino galing Hindi nila alam na sa akin din galing. Natatawang wika ni Arkia. Siyempre, para-paraan lang ako para maipakita ko sa iyo ang pagmamahal ko. Nagustuhan mo na ba, my loves? Tanong niya kay Fema. Of course, sa'yo galing Salamat, my loves I like it very much. Pasensya ka na kung sekreto lang muna ang relasyon natin. Alam mo na ang reason ko at ayaw kong pagpiestahan nila ang love life ko. Nahihiyang paliwanag ni Fema. No worries, my loves, naiintindihan ko naman. Payakap na lang ako bago ako umalis. Baka makahalata pa sila kapag tumagal na ako. Paalam ni Arkia. Sure, my loves. Sagot ni Fema. Ayaw niya namang magpakipot at mag-inarte sa boyfriend. At bakit pa siya mahihiya boyfriend na niya ito? Ang sarap namang yakapin ng my loves ko. At tangbango pa. Wika ni Arkia habang yakap si Fema at inaamoy-amoy ang buhok. Bulero ka. Lumabas ka na nga rito, baka may makalata pa. Taboy ni Fema sa lalaki. Totoo naman ang sinasabi ko. Pwede pa bang humirit, my loves? Pwedeng pakiss naman dyan Hirit na tanong ni Arkia. Talagang hihirit ka pa talaga ha? Pwede bang sa pisilang? Tsaka na sa labi kapag kasal na tayo. Kilala mo naman ako. Pinalaki ako ng nanay ko na conservative. Wika ni Fema. No problem. Thanks my loves Masayang wika ni Arkia at hinalikan si Fema sa pisngi. Dahil dyan, gusto ko nang asikasuhin natin ang kasal. Gusto na kita maging asawa.
Nakayakap pa rin mungkahi ni Arkia kay Fema. Gusto mo ko maging asawa o gusto mo lang makahalik sa labi ko? Pabirong tanong ni Fema. Pareho my loves. Nakangiting sagot ni Arkia. Natawa na lang si Fema sa sagot ni Arkia. Oo na, aasikasuhin na natin ang kasal. Gusto na rin kitang maging asawa. Utos ni Fema kay Arkia. Talaga? I love you my loves. Sige, alis na ako Sa bahay na lang tayo mag-usap. Masayang paalam ni Arkia pero bago umalis ay humalik ulit ito sa pisngi ni Fema. Nakangiting hinaplos ni Fema ang pisngi na hinalikan ni Arkia. Kahit sa pisngi lang siya hinalikan ng lalaki ay kinikilig siya. Damang-dama niya ang init ng labi nito. Ramdam niyang mahal na rin siya ng lalaki. Inasikaso nga ni na Arkia at Fema ang kasal nila. Pero sa lugar ni Arkia sila nagpakasal sa West. Naging ninong nila ang kakilala ni Arkia at ang ipinakilala ni Aling Pinang kay Fema na si Rodante, ang lalaking nagpatibok sa puso ng nanay niya. Masaya naman si Fema para sa nanay niya dahil nakahanap na ito ng lalaking magmamahal sa kanya. Hindi na siya mag-aalala kung iiwanan niya ang nanay niya dahil may makakasama na ito. Unang impresyon naman ni Fema kay Rodante ay mabait at mukhang mahal ng lalaki ang nanay niya. Paano yan anak? Naghihintay pa kami ng 1 taon ata bago magpakasal ni Dante. Kami ang unang nagplanong magpakasal tapos kayo ang biglang nagpakasal. Wika ni Aling Pinang. Ano? Matagal na po pala kayo may boyfriend, Nay? Kaya pala nung nagpaalam po si Arkia sa'yo na manligaw sa akin, pumayag ka agad kayo. Kung mas sekreto po ako, mas masekreto pala kayo. Magnanay talaga tayo. Naiiling na sabi ni Fema. Pwede naman po kayo magpakasal, Nay. Sabat ni Arkia. Hindi pwede anak, magiging sukob. Ipamahiin tayo na bawal ang sukob sa kasal. Paliwanag ni Aling Pinang. Okay lang kami mga anak, makapaghihintay naman kami ng 1 taon. Don't worry about us. Nakangiting sabat naman ni Rodante. Maraming salamat po tay. Tatay rin po bang itatawag sa inyo Mr. Rodante? Nahihiya ngunit nakangiting tanong ni Fema. You can call me Tatay Dante or Dad. It's up to you, Iya. Nakangiting sagot ni Dante. Masaya nilang idinaos ang kasal. At syempre, nakamit na ni Arkia ang unang niyang halik sa labi ni Fema. Pagkatapos ng kasal ay umuwi na sila sa kanila kasama si Dante. Makalipas ang 1 linggo ay laman ng chismis na naman si Aling Pinang na may boyfriend na daw. Nagkataon din na nag-resign si Arkia sa trabaho. Kaya ang hinuha ng mga tao ay ang rason ng pag-resign ni Arkia ay dahil na broken-hearted kay Aling Pinang. Pero ang totoong reason ay nagpaalam si Arkia kay Fema na maghahanap ng ibang trabaho sa ibang lugar. Ayaw sana siyang payagan ni Fema pero si Arkia ang nagpipilit. Ayaw kasi ni Arkia na mapapahiya si Fema kapag nalaman ng mga tao na isang hamak na janitor lang ang naging asawa niya. Promise my loves, babalikan kita. Maghahanap lang ako ng trabaho na may pagmamalaki mo ko. Tandaan mo na mahal kita Pangako ni Arkia kay Fema. What if hindi ka na bumalik? Nag-aalalang sabi ni Fema. Payagan mo na yung asawa mo, Fema. Sigurado akong babalik naman yan. Mahal na mahal ka niyan Mark my word. Kaya nga pinili ko si Arkia para sa'yo dahil sigurado akong siya ang destiny mo. Tandaan mo, mother's knows best. Para sa'yo siya anak. Kaya magtiwala ka sa akin. Bigay assurance na ni Aling Pinang kay Fema. Sigurado ka Nay ha? Pero sabi mo po, mother's knows best kaya... Sige, magtitiwala po ako sa sinabi niyo. Pero kapag hindi na po babalik ang lalaking to, pahahanting ko po siya sa inyo at hindi kita pa uuwin hanggat hindi mo dala ang katawan niya. Gusto nang maiyak ni Fema. Napamahal na kasi siya kay Arkia kaya ayaw na niyang mawalay sa lalaki. Sobra ka naman my loves. Hindi ba nga sabi ni nanay, mother's knows best? Kaya trust her. Babalikan kita. Paniguradong wika ni Arkia. Walang nagawa si Fema kundi pumayag na lang. Hindi na lang nila pinansin ang mga chismis sa lugar nila. Kahit kay Merly na best friend niya ay tikom ang bibig niya. Nanatiling sikreto sila ng nanay niya. Hindi pa mamatay-matay ang chismis kay Aling Pinang. Si Fema naman ang nachismis dahil makalipas ang 1 buwan ay nalaman nilang buntis ito.
Kung ang kababayan ni na Fema ay bumubula ang bibig sa kakachismis at namumumblema sa kakahula kung sino ang tatay ng ipinagbubuntis niya, sila naman ang nanay niya ay tuwang-tuwa dahil sa magandang balita. Masayang-masaya ako para sa iyo, anak. Masaya ako na magkakaapo na ako. Alam na ba ni Arkia? Excited na tanong ni Aling Pinang. Ako po, Nay. Tinawagan ko po siya kanina. Tuwang-tuwa nga po pero after 3 months pa raw po siya uuwi. May inaasikaso lang daw po siyang importante. Sagot ni Fema. Mabilis lang ang 3 months na yan, anak. Huwag ka mag-alala. Nandito kami ni Delia na mag-aalaga sa iyo habang wala pang asawa mo. Makalipas nga ang 3 buwan ay bumalik na nga si Arkia. Malaki ang pinagbago ng lalaki. Pinuntahan niya si Fema sa bangko. Pinagkaguluhan siya tuloy ng mga empleyado, lalo na ang mga kababaihan. Uy, Arkia! Kamusta na? Ibang-iba na tayo ngayon Mukhang yayamanin ka na. Bati sa kanya ni Prince. Okay naman, sir. Medyo nakaluwag-luwag lang sa bagong trabaho. Nakangiting sagot niya. Lalo kang pumogi, Arkia. Lalo tuloy magkakakrush si Sylvia at syempre, yung iba pang empleyada rito. Sabat ni Beatrice. Medyo may edad na ang empleyada. Sino naman kasi hindi magkakakrush sa kanya, Ate Bea? Maliban sa pogi na, maganda pa ang katawan at napakabait pa. Kinikilig na sabi ni Melba. Lalong nag-ingay ang loob ng opisina dahil sa tuksuhan. Anong kaguluhan to? Nagtatakang tanong ni Fema paglabas ng office. Sisi, look who's here! Excited na wika ni Merly. Nang tumambad kay Fema ang nakangiti at napakagwapong mukha ng asawa niya, ay nanginid ang luha niya sa mga mata. Dala siguro ng sobrang pagkamis niya sa asawa at pagiging emosyonal niya dahil sa pagbubuntis. Wala na siyang pakialam kung malaman ng sikreto nilang mag-asawa sila. Basta ang alam niya ay miss na niya ang asawa. Kaya wala siyang inaksi ang panahon at mabilis siyang humakbang papunta kay Arkia. Niyakap siya ni Arkia ng mahigpit at hinalikan sa labi. Ang mga nakasaksi naman ay nasa mukha ang pagtataka at pagkagulat. I miss you so much, my wife. And our baby. May emosyonal na wika ni Arkia kay Fema at hinimasag siya ng asawa. I miss you too, my love. Naluluhang sagot ni Fema. Pero nang makitang nakatingin sa kanilang dalawa ang lahat ng empleyado, ay biglang natauhan si Fema. Bigla siyang nahiya. My loves, dun din tayo sa loob ng office. Nakakahiya ka na dito. Dito pa tayo umeksena. Nahihiyang anya ni Fema kay Arkia. Wait, Sisi, what do you mean by this? Takang tanong ni Merly. Ma'am Merly, ako na magpapaliwanag. Sagot ni Arkia na makitang nahihiya ang asawa sa best friend niya. Kung ano man ang nakita niyo at narinig kanina, lahat yun ay totoo. Fema is my wife. Paliwanag ni Arkia. Nagulat at di naman makapaniwala ang mga nakarinig, lalo na si Merly. Pasensya na sa inyo, lalo ka na, Sisi. Kapag may oras ako, mag-usap tayo pero ngayon, kami munang mag-asawa mag-usap. Excuse us. Nahihiyang wika ni Fema at hinila na si Arkia. Nang makapasok na ang dalawa ay nagchismisa na naman ang mga empleyado. Hindi nila alam kung paano nangyari nung naging mag-asawa ang dalawa. Hindi rin sila makapaniwala na pumatol ang pihikan nilang manager sa isang janitor at manliligaw pa dati ng nanay niya. Sanay na talaga sina Aling Pinang at Fema na laging talk of the town. Abalang-abala naman ang mga marites sa bayan nila tungkol sa pag-aasawa ni Fema ng isang janitor. Ang hindi alam ng mga marites ay may dagdag pa silang chismis na masasagap. Pero this time ay hindi na chismis. Ito ay totoo na. O Arkia, dadalaw ka ba kay Ma'am Fema? Nakaporma ka. Parang ahente ka ng gamot sa atar mo. Batin, Jake. Nakakahiya naman kasi kung ordinaryong damit lang ang isusuot ko. Siyempre, manager ng bangko ang dadalawin ko. Nakangiting sagot ni Arkia. Buti nga ganyan ang suot mo, Arkia, dahil nandito ang may-ari ng Easy Access Bank. Hindi mo pa hiya sa'yo si Ma'am Fema. Kausap pa ni Ma'am Fema sa loob. Wika ni Trixie. Balita ako nga, may sasabihin sa ating lahat si Mr. Francisco. Di ko alam kung good news ba o bad news. Singit naman ni Melba sa usapan. Maya-maya ay lumabas na ang may-ari ng bangko at si Fema. Ang lahat ay ginitian si Mr. Francisco.
Pati si Arkia. Kabaliktaran naman ang kay Fema dahil mukhang malungkot ito. Pinatawag naman ang lahat ng empleyado ni Mr. Francisco. "Good day to all of you. Is everybody here?" Tanong ng may-ari. Tumango naman ang lahat. "Good. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I have a very important announcement. Ang Easy Access Bank ay binebenta ko na. Hindi na ako ang may-ari." Pag-anunsyo ni Mr. Francisco. Nang marinig ang balita ay biglang nalungkot at nag-alala ang mga empleyado. Kung iba ang may-ari ay baka palitan na sila dahil baka mag-hire ng mga bagong empleyado ang bagong may-ari. But don't worry, I have a good news for you. Dahil mananatili kayo rito na magtatrabaho. Hindi kayo papalitan ng bagong may-ari. Pahayag ulit ni Mr. Francisco. Natuwa naman ang mga empleyado at pati si Fema sa narinig. Gusto nilang pasalamatan ng bagong may-ari kung sino man ito. Dahil okay na, wala nang problema ang lahat. I would like to announce you, the new owner of Easy Access Bank. It's none other than Mr. Arcadio Benaventura. Pakilala ni Mr. Francisco. Nagulat ang lahat, lalong-lalo na si Fema na tumingin kay Arkia. Pagkatapos makipagkamay at magpasalamat ni Arkia kay Mr. Francisco, ay humarap siya sa lahat. Gulat kayo ano? Lalong-lalo ka na, Mrs. Benaventura. Nakangiting inakbayan at hinalikan ni Arkia sa noo si Fema. Hinampas naman ng mahina ni Fema si Arkia. Relax lang kayo, huwag kayong kabahan. Ako lang to, ang inyong poging janitor dati. Birong wika ni Arkia. Nagtawa na naman ang lahat. Pero hindi sila makapaniwala na tagalinis at utusan lang nila noon ang boss nila ngayon. Mayaman pala ito. Hindi ko na patatagalin pa. I bought this bank because this is very dear to me. Alam niyo naman kung bakit. Nasa harapan niyo ang reason. Si Fema ang tinutukoy. You have nothing to worry guys. I will not change everything in this bank. So you can proceed to your cubicles and enjoy working. Magpapa-burger kaming mamaya with drinks. Charge kay Mrs. Biro ni Arkia at kinurot naman ni Fema si Arkia sa tagiliran. Umiwas naman si Arkia. Tuwang-tuwa naman at kinikilig ang mga empleyadong nakakita sa kanila. Masayang nagtrabaho ang mga empleyado dahil magaan katrabaho ang bagong boss nila. After 1 year ay pinag-resign ni Arkia si Fema sa bangko at maninirahan na sila sa Maynila kasama ang kanilang cute na baby na isang babae. Dahil doon ay may malaking business si Arkia. Si Aling Pinang naman ay nagpakasal na rin kay Dante at sumama na rin sa bagong asawa. Ang bahay nila ay ginawa nilang bahay bakasyunan at si Delia ang caretaker. Narito ngayon sina Arkia at Fema sa teresa ng kanilang bahay kasama ang natutulog na cute nilang baby. My loves, alam mo bang sobrang thankful ako kay nanay? Simula ni Arkia ng kwentuhan nila habang yakap-yakap si Fema. Bakit naman? Tanong ni Fema. Because of her post in social media. Natagpuan kita na nakatadhana sa akin. Sagot ni Arkia. Alam mo bang dahil sa post na yun ay nawindang ako sa nanay ko? Pinagpiestahan kami ng lahat ng mga marites sa bayan namin. Pati sa media naging interesado. Nakangiting wika ni Fema. Alam mo rin ba na matagal na kaming magkakilala ng nanay mo? She's my yaya since I was a child. Kaya I treated her like a mother. Dahil mas marami pa kaming oras na magkasama kaysa sa mami ko. Tsaka alagang-alaga niya ako. Pagsimula ni Arkia ng pagsiwalat ng sekreto nila ni Aling Pinang. Nagulat naman si Fema. Talaga? Ikaw pala yung batang inaalagaan niya? Natigil lang nang mamatay ang tatay ko. Kaya pala sobrang lapit yun sa isa't isa. Ano pala yung panliligaw mo sa nanay ko? Drama lang ba yun? Kunwaring nakasimangot na tanong ni Fema. Ganito kasi yun, my loves. Makinig kasi ikukwento ko sa'yo. Kwento ko sa'yo ang buong storya. When the post of Yaya Josie na nanay ko na rin ngayon went viral, I messaged her. Tapos nag-meet kami dahil na-miss ko na rin siya. May other reason din ay irereto ko siya kay Ninong Dante dahil sa post niya. Umpisa nito ng kwento. So, Ninong Dante is your real ninong sa binyag? Medyo gulat na tanong ni Fema. Yes, my loves. Since Ninong Dante is byudo na rin, kaya gusto ko silang magkatuluyan. Pero hindi pala yun ang totoong rason kung bakit nagpost si nanay. Para pala sa'yo yun.
Hinahanapan ka na niya na mapapangasawa dahil nag-aalala na siya sa'yo na lampas ka na sa kalendaryo. Wala ka pa daw boyfriend o maging asawa. Patuloy ni Arkia. Yun yung rason ni nanay? Tapos nagalit pa ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Hanggang sa pagtanda ko pala, kapakanan ko pa rin ang inaalala niya. Hingi talaga ako ng sorry kay nanay. Napakadakila talaga ng nanay ko. Medyo naluha na sabi ni Fema. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng nanay niya. Tsaka bata ka pa lang, kilala na kita, my loves. Sa pangungulila sa'yo ni nanay, lagi kang kinikwento niya sa akin. Kaya sobrang close kami dahil kapag wala ang presence mo, ako yung substitute. Tinuturing niya akong anak. Pati pictures mo ay pinapakita niya sa akin. Kaya parang nagkaroon na rin ako ng interes sa'yo. Nagka-crush na rin ako sa'yo sa mga pictures mo. At ang mga kwento ng nanay na mabait ka raw at masunuring anak. Nakangiting kwento pa ni Arkia. Naniwala ka naman doon. Nakangiting tanong ni Fema. Abay oo naman. Kasi ang bait ni nanay. Di ba may kasabihan na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kaya nung nireto ka ni nanay sa akin, hindi na ako nagdalawang isip. Nagplano kami kaagad kung ano ang gagawin para mapaibig ka. Nakangiting niyakap ni Arkia ang asawa. Buti na lang napaibig mo ako. Ang kulit mo kasing manligaw. Kung ang iba dinadaan sa santong paspasan, ikaw naman dinadaan sa santong kulitan. Gigil na pinsil ni Fema ang magkabilang pisngi ng asawa. O tingnan mo naman ngayon. Dahil sa kakulitan ko, nakapangasawa ka ng gwapo at mayaman pa. May masaya ka pang pamilya. Masayang wika ni Arkia at hinalikan si Fema. Oo na, kahit nagyayabang ka, okay lang dahil totoo naman. Thank you and I love you, my loves. Maswerte ako na ikaw ang napangasawa ko. Salamat din kay nanay at sa pangingialam niya sa love life ko. Mother's knows best talaga. Masayang wika rin ni Fema. I love you too, my loves. Salamat talaga kay nanay. Siya ang naging instrumento para magtagpo tayong dalawa. Salamat din sa'yo, my loves. Maliban sa masarap kang magmahal, binigyan mo pa ako ng napaka-cute na anghel. Lalong mapapanatag ang ating pagmamahalan. Higit nating pasalamatan ng Diyos, my loves. Siya talagang nakialam sa love life natin. Wika ni Fema at sumandal sa dibdib ng asawa. Yes, my loves. Sa Diyos talaga tayo maging thankful. Magpasalamat rin tayo sa mga blessings na binibigay niya sa ating pamilya. Naway patuloy na tayong bantayan at protektahan. Lalong-lalo na ang ating cute na supling. Madamdaming wika ni Arkia at binuhat ang kanilang baby girl. Masayang niyakap ni Fema ang kanyang mag-ama. Ang masasabi niya lang ay walang sawang pasalamat sa Diyos dahil sa walang sawa ring pagbigay sa kanila ng maraming blessings. Ang ina ay dapat sundin, galangin at mahalin dahil wala silang ibang hinahangad kundi mapabuti ang kinabukasan ng kanilang mga anak. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Mother Knows Best. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!